Tanong niya sa akin. Ewan ko. Simpleng sagot ko. Iniiwasan kong mapatitig sa gwapong mukha niya dahil ayaw kong kiligin. Break na kami ni Claire. Nasabi niyang malakas. Ganon magsalita si Joseph, malakas talaga. Palibasa ay may pagkabingi. Napatingin ako sa kanya pero hindi ako nagsalita. Ang pula ng mga labi niya noon, namamasa. Pwede ba kitang ligawan? Sabi niya. Nakangiti pero agad akong napayuko matapos akong lumingalinga dahil malakas ang pagkakasabi niyang yun. Baka may nakarinig. Niligawan kita ha? Sabi niya ulit. Siya namang lapit ni Josephine at inagaw kay Joseph ang pamaypay. Mukhang okay na kayo ha? Kantsaw ni Josephine. Siya ang bago kong crush. Sabi ni Joseph. Ibinangga ni Josephine ang balikat niya sa akin. MU na pala kayo eh. Sabi ni Josephine pero hindi pa rin ako nagsalita. Kinikim-kim ko sa loob ko noon ang sobrang pagkakilig. Be still my heart. Tinutuon ni Joseph ang panliligaw niya. Nagkaroon kami ng maraming oras noong sumapit na ang bakasyon. Hindi sumama si Joseph sa pagbabakasyon nila sa Manila. Mama lang nila at si Josephine ang nagpunta. Tumira si Joseph sa lola niya sa dulo ng baryo pero madalas siyang magbisikleta para puntahan ako. Sinusundo niya ako para doon kami sa dulo magpalipas ng oras. Maganda kasi ang dulo ng baryo. Maraming puno at may batis pa. Nakailinis ng tubig. Ang batis na halos likod lang ng bahay ng lola niya. Kapit-bahay ng lola ni Joseph ang pamilya ng mga bulag. Sa buong pamilya na yun ay si Aling Laila lang ang hindi bulag. Lahat ng 3 anak nila, pati ang lola nila ay bulag. Pero maayos ang pamumuhay nila dahil marami silang alam na pagkakakitaan. Ang asawa ni Aling Laila ay matagal nang patay ngunit nag-iwan ng kabuhayan sa kanila. Gumagawa sila ng mga palamuti sa bahay, gaya ng mga baskets, pati doormats na yari sa mga ritaso ay nagagawa nila. Ang panganay at pangalawang anak ni Aling Laila ay nasa Baguio noon, si Mang Jacob at si Aling Ruth. Nag-aral sila sa School for the Blind. Pagkatapos ay nagtrabaho na sila doon. Balitado na si Mang Jacob ay masahista doon. Natatandaan ko pa noong maliliit pa ako ay maraming nagkakagusto kay Mang Jacob. Dahil kahit siya ay bulag, ay napakagwapo niya at maganda pa ang hubog ng katawan niya. Macho kumbaga. Noong summer na yun ay madalas kami ni Joseph sa bahay ni Aling Laila. Ginagawa naming libangan noon ang pag-aaral, gumawa ng basket at iba pang mga dekorasyon na nakakayang gawin ng mga bulag. Si Magdalena naman na anak ni Aling Laila ay isinilang na bulag pero napakaganda rin sana. Medyo mataba nga lang. Mas matanda lang ng 2 taon si Magdalena sa amin. Si Marky ang bunsong anak ni Aling Laila. Guwapo din sana si Marky kung hindi siya bulag. Siya ay masipag magturo sa amin ni Joseph ng paggawa ng basket. Ka-age lang namin si Marky pero hindi na siya nagpatuloy ng pag-aaral. Kahit elementary ay hindi na niya natapos kasi nabulag siya noong grade 4 kami. Minsan ay nahawakan ni Marky ang kamay ko noong tinuturuan niya akong gumawa ng basket. Nagulat ako at para akong nakuryente na umahawakan niya ang kamay ko. Sayang talaga si Marky. Kung hindi siguro siya naging bulag ay marami din sigurong babaeng maghahabol sa kanya. At baka isa na ako doon. Pero dahil bulag siya, itinuturing ko na lang siyang kaibigan at alam kong natutuwa din siya dahil nararamdaman din niyang mabait din ako sa kanya. At gusto ko rin siyang maging kaibigan kahit na gano'n ang kalagayan niya. May isang araw na nagsisenti sa akin si Marky. Kung hindi lang daw sana siya naging bulag,
Baka mas maging proud daw ako na kaibigan siya dahil marami siyang magagawa para sa friendship namin. Mahina lamang ang naging tanong niya. Parang sa sarili lang niya sinabi, bakit naman kasi ako naging bulag? Bawat sanggol na isila. Noong first year high school na kami, hindi na namin kaklase si Josephine. Napunta kasi siya sa highest section at kami ni Joseph ay nasa session 3. Hindi ko pa rin sinasagot si Joseph noon. Kahit makulit siya noong bakasyon dahil feeling ko ay masyado ba kaming bata para sa relasyon. Madalas sumasama ang loob ko kay Joseph noon dahil nakikita ko siyang kung paano siya maglandi sa mga kaklase naming babae. Siya pa rin kasi ang pinakagwapo noon sa klase namin at marami kaming classmate na babae na kinikilig sa kanya. At ang ayaw na ayaw ko ay kapag nakikipaglandian siya sa mga babae. Kapag gano'n ay buong araw ko siyang hindi pinapansin. Sa hapon, sa jeep na service namin pauwi ng baryo, ay sinusuyo naman niya ako. Hanggang sa mauto naman niya ako at mawawala na ang inis ko sa kanya. Marami nga din nagtry na manligaw sa akin pero kapag lalapit pa lang sa akin ay bigla na lang siyang lalapit sa amin at sasabihin niyang, pare, kung may bala ka lang manligaw kay Jamaica, huwag mo nang ituloy. Akin na siya. Ganito ang sinisigaw niya. Ganon kasi si Joseph. Normal lang sa kanya ang salitang sa pandinay ko ay sigaw na. Kinikilig naman ako kapag ganon. Pero ang pagkakilig na yun ay madaling napalitan ng inis kapag nakikipagngitian na naman siya sa mga babaeng kaklase namin. Hindi naman ako makaangal dahil nga hindi ko pa naman siya boyfriend. Kahit noong natapos ng school year na yun ay hindi ko pa rin siya sinasagot. Hindi lang dahil bata pa kami kundi dahil hindi nagsasawa si mama sa pagpapaalala sa akin na umiwas muna ako sa mga lalaki. Ayaw niyang magaya ako sa panganay naming si Ate Claudia na kay agang nabuntis. At isa pa, alam ko ding talagang bata pa kami ni Joseph para magkaroon ng relasyon. Lately, all my thoughts have been to you. You know that. Friends pa rin kami noong sumapit na naman ang bakasyon. At gaya ng dati, sa dulo ang tambayan naming madalas. Doon sa bahay nila Aling Laila. Umuwi din noon si Mang Jacob, ang panganay na anak ni Aling Laila. Hindi siya marunong gumawa ng basket pero marami siyang kwentong nakakatawa na siyang gustong-gusto namin pakinggan ni Joseph. Marami ding alam na kabastos ang kwento si Mang Jacob. Marami na raw kasi siyang naranasan sa buhay. Noong bakasyon na iyon, din namin natutunan ni Joseph ang maligo sa sapa. Pero ayaw na ayaw ko magtanggal ng kahit na anong damit. Dahil ayaw kong makitaan ako ni Joseph. Samantalang siya, pang ilalim lang niya ang kanyang suot kapag naliligo kami. At nasasaguan ako kapag nakikita ko siyang nakapang ilalim lang. Lalo na noong tumabi siya sa akin habang nakasalampak ako sa malaking bato. Tatayo sana ako para lumayo sa kanya kasi nga naaasiwa akong nakapang ilalim lang siya pero hinila niya ako. Sagutin mo na ako, Jam. Next year, second year na tayo. Hindi na tayo bata, sabi niya. Bata pa tayo. Singhal ko sa kanya. Hindi na tayo bata. Tinutubuan na nga ako ng buhok sa ibang bahagi ng katawan ko eh. Gusto mong makita? Sabi niya saka akmang ibababa ang kanyang pangilalim pero mabilis akong tumalikod.